Mapagpalang araw, kaibigan. Minsan pa itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Alam niyo po sa Biblia, ang sulat sa Biblia, hindi po nagbibiro. Pag sinabi ng Diyos diyan, sigurado gagawin niya. Ano po? Kaya nga tinatawag pong banal na aklat yan eh. Holy Scripture. Kasi po, ang bumabanal sa tao ay yung salita ng Diyos. Tingnan natin, ano? Sa 1 chapter 17, verse 17, sabi ng Panginoong Yesu Kristo, ito po ang nakatala. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Nagsasalita si Jesus dito, siya po ay nakatingin sa langit, address to Father. Tingnan niyo po sa verse 1. 1 chapter 17 verse 1. Ang mga bagay nito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating ng oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. So, itong chapter 17, ito'y nananalangin si Jesus na nakatingala sa langit, na kinakausap niya ang Diyos. Kaya pagdating dito sa chapter 17, verse 17, sabi ni Jesus sa Diyos, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Meron siya tinutukoy dyan. Napakabanalin mo sila. Alin yon? Yung mga tagasunod po ni Jesus. Ano? Ang salita mo'y katotohanan. So, yung salita ng Diyos, yan po ang bumabanal sa isang tao. Kaya nagiging banal ang isang tao dahil po sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Mateo 4:4 ay ganito naman po nakasulat. Po, ang ginagamit po natin ang Biblia. Ito po ang sabi ni Jesus patungkol kay Satanas. Ito po ay chapter 4 ng Mateo. Ito po yung panunukso ni Satanas kay Jesus. Kasi nga po, after na mag-fasting po si Jesus, natural nagutom siya. Kaya dyan, tinutokso siya dyan. Tinetempt siya ni Satanas. Kaya meron sinabi rito, ang sabi sa 3, Mateo 4, sige simulan natin sa 4. Ayan Mateo 4:1. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksoin ng dyablo. Verse 4, at nang siya'y makapagayuno 40 araw at 40 gabi, sa wakas nagutom siya. 40 days and 40 nights nagutom 3. At ang manunukso, ang dyablo, ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos. Dito pa lang, kung ikaw ang anak ng Diyos, ano na yan kabaligtaran na sinasabi ng dyablo dyan ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Natural, nagpasting po siya ng 40 days and 40 nights. Natural kasi nasa laman po si Jesus doon pagkakataon na ito, Kaya nagutom. Nasa katawan laman kasi siya. Yun namang mga kagaya ng Iglesia ni Cristo, yung mga Felix Manalo, ng Antikristo, sabi nila, meron ba Diyos na gugutom? Hindi na naintindihan ang kasulatan Dito sa pagkakataon na ito, nasa laman si Jesus. Kung nasa laman siya, natural, nakakaranas siya ng gutom.
Kaya yung mga iglesia ni Felix Manalo na Antikristo, wala sila sa kakarunungan ng kasulatan eh. Kunwari, gumagamit sila ng Biblia pero ano lang ang tinuturo nila? Yung galing mismo sa kanila. Kanilang turo. Hindi turo ng Biblia tinuturo nila. Eh bakit? Isukat ba na masabihin nila? Hindi Diyos kailanman, kundi tao na tagapamagitan si Jesus. Di man daw naging Diyos kailanman. So, ano sabi rito? Ano sabi ni Satanas? Kung ikaw ang anak ng Diyos, so kita nyo, pati pananalita, wala sa direksyon eh. Talagang anak siya ng Diyos. Sasabihin kong ikaw ang anak ng Diyos. Loko-loko. Ano sabi niya? Ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Ito na po yung 4, no? Datapwat siya sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya yan. Yung salita ng Diyos, pagka ginagawa ng tao yan, nagiging banal siya. Kasi sabi yung salita ng Diyos ay nagbabanal. 1:17. Oh. Kaya ang tao kasi binubuo ng may katawan siya, physical, meron siyang espiritu. Oh. Ano yung espiritu? Yung pagkain niya, spiritual din. Oh. Tingnan natin yung salita ni Jesus, 1:63. Anong sabi ni Lord Jesus? 1:63. Meron siya sinabi rito eh. Ano sabi ni Jesus? Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. O, ano salita ni Jesus? Espiritu. O, di natin nakikita pero naririnig natin. At ano ang salita niya? Bukod sa Espiritu, ano sabi niya? Ito'y buhay. O, life giver. Kaya pag pinamumuhay mo ang salita ng Diyos, ikaw mismo nagdadagdag ka ng buhay mo. Life giver. Parang yung cellphone po natin, pag mahina ng baterya, anong gagawin mo? Hindi charge mo. Lalakas na naman siyang muli. Parang ganyan din po ang tao. Kasi po yung salita ng Diyos, yan ang bumabanal sa iyo. At the same time, yan ang nagpapalakas ng katawan mo. Oh. Kaya kung malusog ang espiritu mo, malusog ang katawan mo, ang physical. Sumasabay yan, kasama kasi magkasama yan. Pero pagka mahina ang kaluluwa mo, ang espiritu mo, natural, mahina ang laman mo. Kaya ganun po, ano? Kaya dapat tayong mabuhay sa salita ng Diyos sa araw-araw. Kung paano sinabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. So ano yung tinapay? Pagkain, pangangailangan ng tao. Araw-araw ba yan? Opo, 24/7. Subukin mong wag di kumain, di ba magugutom ka? Pero nangyayari yung iba, imbis na ipamuhay ang salita ng Diyos, anong ginagawa? Nagmumura. Tignan nga natin, pinagbawal ba yung pagmumura? Ayon kay Apostol Pablo, anong sabi niya? Sa unang Korinto chapter 6, verse 9 and 10. Basahin ko po, ano? Unang Korinto
6-9 Gs. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? So, kita nyo, hindi magmamana. Ang alin daw yun? Yung liko. Oh. Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapagyapid niyang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, niyang mga ngalunya, niyang mga nang bababae, niyang mga mapagyapid sa kapwa lalaki, 11 ay Gis, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga mapaglasing, manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ano po ba yung ibig sabihin na mapagtungayaw? Yan, hindi ko alam yan. Tinanong ko sa mga talagang Tagalog, especially mga Bulacan. Ano ba yung salita mapagtungayaw ka ako? Sabi nila, pagmumura. Oh. Ibig sabihin, bawal pala magmura. Naalala ko nung araw. Meron akong naalala nung araw. Sa pangangaral po namin sa public places, merong isang ibang pangkati ng reliyon. Minura kami nung kasama ko, sabi namin sa kanya, ba't mo kami minumura? Ang sagot niya, di naman kayo ang minumura ko eh. Eh, sinong minumura ko? Sinong minumura mo ka ako? Di siya makasagot. Hindi raw kami minumura niya. Pero ayaw naman sagutin. Kung sino minumura niya. Sige nga, kako, pagmumuray mo yung mga tao dito sa paligid natin, kako. Sinasabi mo sa akin. Total, sinasabi mo, hindi mo naman kami minumura. Sige, kung sa kanila maka-address, murahin mo nga sila. Pag hindi ka, binugbog dyan, kako. Taga-datindahan yun. Mayabang. Kasi nagmumura din yung kanilang founder. Pero patay na yung founder nila. At kinamatay niya, COVID-19, doon sa Mexico. Sa Europe. Ngayon, nakalagay dyan, mapagtungayan. Eh, bawal pala. Eh, bakit ganon? Alam nyo, ganito lang kasimple yan. Kapag isang tao po nagmumura at wala pumipigil sa kanya, wala sumusway, wala nagsasabing masama magmura, yung pag ganon, pinuhulit-ulit mo sinasabi sa kanya. Yan taong yan, ang akala niya yung pagmumura, mabuti. Lalo na yung nakakarinig sa kanya. Oh, nangyari nito, itong kasalukuyan nating status ngayon. Si Duterte palamura. Si Digong Duterte palamura. Lagi siya nagmumura kapag nasa harap ng camera. Kahit dito sa mga investigasyon, inimbita siya ng investigasyon ng Senado at Kongreso, nagmumura din siya. Ngayon dinaklot siya ng pulis, ng international police. Yung Interpol nagpatulong sa PNP sa Pilipinas para kunin siya. Aba, yung anak niya, pangalan yata, Veronica Duterte. Anak niya kay ano yun, sa pangalawang asawa niya kay Anelet. Pinagmumura niya si General Nicolas Torre. Sabi ni Nicolas Torre kanina, bugbog na ako sa pagmumura. Ayan mo na yan. Ayaw niyang patulak kasi bata daw. Bata pa yan, baka sakaling matutuloy. Eh bata, may anak na nga. Kasi nakita ko yung isang niya, meron siyang hawak na bata. Hindi ko alam kung anak niya yun, Kaya sabi ni General Torre,
wag na lang, wag kong patulan, sabi niya. Kasi bata pa eh. Manang-mana sa tatay niyang palamura. Yan pong masama kapag hindi sila nasasaway. Eh, nagiging parang tama yun kasi kung nakikita niya sa tatay niya na palamura yung tatay niya, di natural siya man magmumura, kababaeng tao. Hindi ko alam kung abogada pa siya. Kasi sabi ni Duterte, hintayin mo, papasukin niyo muna yung aking abogado, yung aking anak. Siguro abogada na po yun. Kaya tignan niyo, abogada ka. Minumura mo si isang general na pulis na CIDG, si General Torre. Ah, kahit abogada ka, nasa tungkulin yung tao na minumura mo. Ah, nasa tungkulin. Dapat saludo ka ron. Irespeto yung pagiging matanda niya. Pero walang respeto eh. Kaya papakit na ugali ng mga Dutertes. Palamura sila. Kaya ingat kayo sa mga pamilyang Duterte kung ano man yung campaign na pinalalabas nila. Kung anong nangyari. Wala po lumabas na tiyahro ng Korte Suprema. Kaya, ayun, nagdara-diretso na po yung puhon nila si Duterte doon sa Hague. The Hague. Kung ano nung bigkas. Doon po pala sa Netherlands, ang bigkas pala noon. Dahig. Ganon. May konting dahig. Yan, ganon. Ganon po palang tawag doon. Ano? Kaya ganon. Ha? Kaya yung pagmumura, hindi maganda yan. Pag minumura mo yung kapwa mo, pinagsasalitaan mo siya ng hindi maganda. Alam niyo po, doon sa pag nagsasalita kang ibig sabihin, ganito, lahat ng tao gawa ng Diyos, nilikha ng Diyos. Pag minura mo kapwa mo, sinong minura mo? Kaya nga masama yan. Kaya sabi ni Pablo, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya walang. Kaya yung pagmumura, pag minura mong kapwa mo, minura mo na rin ang Diyos. Eh bakit? Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng tao eh. Ang lumikha ng tao ang Diyos. Ang utos ng Diyos, magmahalan tayo. Mahalin mo kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayon sa Mateo. Meron nakasulat kung gano'n. Nang may nagtanong kay Jesus, ano ba yung pinakamahalagang kautusan? O tignan nga natin. Tignan natin ano. Sa ito sa Mateo 26 at 22 36. Guro, alimbaga ang dakilang utos sa kautusan? May nagtanong po tawag kay Jesus, Guro. 37, at sinabi sa kanya ni Jesus, ibigin mo Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. 38, ito ang dakila at pangunahing utos. Pagmamahal sa Diyos. 39, at ang pangalawang katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sa sarili. Yan. Kaya kung ayaw mong mangyari sa iyo, huwag mong gagawin sa iyong kapwa. Yung iba, kaya nga sabi ng iba, ba't mo ako minumura? Parang ako po, yung kwento ko nga sa inyo, yung datindahan.
minura kami. Sabi, ba't mo kami minumura? Ang sagot niya, hindi naman kayo minumura ko. Eh, sino minumura? Mukha ko. Tayo yung nag-uusap. Kaya, palibasa nga po, yung founder nila, si Soriano, palamura yun. So, sabi ni Jesus, ang unang utos o dakilang utos, una, mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo. Ikalawa, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Parang ganun lang yun. Kung ayaw mo mangyari sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Ibigin mo ang kapwa mo. Eh pag minumura mo, iniibig mo ba? Hindi, minumura mo nga eh. Kung iniibig mo yan, kung mahal mo yan, ba't mo mumurahin? Kasi nga po, bawal ang magmura. Sabi ni Pablo, yung mapagtungayaw o yung palamura. Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Eh bakit? Eh pag umakyat ka sa langit, lalabas. Ang mga nandun sa langit pala, mura din sila. Di po ba ganon? Kaya yung Duterte, si Tatay Digong ng Davao, kaibigan naman ni Apollo Kibuloy na manyak sa laman, rapist. Ngayon nakakulong. Ang lakas ng loob, tumatakbo pa na senador. Yung anak naman ni Tatay Digong nila sa Davao, yung Veronica ba yun? Anak niya kay Hanalet sa pangalawang asawa. Sabi ko nga, manang-mana sa tatay nito. Palamura. Minumura sila habang kinukuha si Duterte. Eh bakit? Eh, meron siyang warrant of arrest eh. Oh. Naturingan pa naman abogado, judge, naging judge, fiscal. Sabi niya nung araw. Nang kukunin siya ng Interpol, yung International Police na ginagamit ng ICC na ano naman po sila sa gobyernong Marcos. Kaya binigay. Siyempre, International Police yan, hindi ka susunod yan eh. Eh, naman problema yung Pilipinas eh. Sino tumulong? Hindi, Interpol. Kaya ganyan na po. Kaya pag wala sumusuway sa palamura, kaya yung mga nakakarinig, akala nila tama yung magmura. Hindi po, mali yan. Yan. Tapos, ano pa narinig ko? Sabi ni Duterte, may nagtanong sa bus interview habang papasakay na sila ng eroplano. Ihatid siya sa dahig. o papapanagutin doon sa kanyang mag-iirig sila doon. Lilitisin siya sa kanyang mga ginawang pagpatay sa mga tao, sa mga kapwa niya Pilipino. Pag-ibig ba yan? Pag-ibig ba yan? Eh bakit mo pinapatay ang mga kapwa Pilipino mo? Sabi ni Jesus, mahalin mo ang kapwa mo. Is na mahalin niya, pinapatay. Kaya ang treatment sa mga tao, naturingan pa naman presidente, pinagpapatay niya yung mga tao. Pag-ibig ba sa kapwa yan? O pagpatay sa mga kapwa-tao? Sabihin na natin, involved sila sa droga talaga. Hindi naman sila nanlaban eh. Kung meron man nanlaban, ilan lang. Pero, anong ginawa nila? Kasi nga, pagpatay ng mga drug pusher, yung mga involved sa droga, may bayad. Binabayaran yung pulis. Kaya yung pulis, talagang parang uhaw sa dugo ng kanyang kapwa Pilipino. Oh. Baril dito, baril doon. Tapos sasabihin ng pulis, nanlaban. Oh. Eh paano? Eh sabi nga dito, udyukan nyo silang manlaban.
Pag lumaban, barilin nyo, di tapos na. Oh. Pag inasunto kayong mga pulis, sundalo, akong bahala sa inyo. Pero banalites, di wala. Umubra ba yung batas? Hindi. Ganyan po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ano? Mas yung mga iba, iniidolo pa yung si Duterte na palamura. Mamamatay tao kasama si Bato. Si Batong mayabang. Sasamahan ko sa dahig. Ngayon, ayun, nagpapasaklo kay Jesus Escudero na wag mo akong ibigay sa mga ICC. Kaya nakakaraang araw, ang yabang. Akala mo kung sinong mabubud ng tapang. Eh, nung nakita niya, dinaklot na yung kanyang pohon sa Davao, si Duterte. Ayun, siguro nangatugad-tugad, nawala, nagtago. Hindi siya lumulutang. Ngayon lumutang, sabi, hindi naman ako nagtatago. At niyan, ang totoo niya, kinakabahan na siya. Bakit? Now showing Duterte. Rodrigo Duterte. Next picture, Bato de la Rosa. Kaya kinakabahan na siya niya. Hindi niya alam kung nasa na. Nakakatawa siya. Akala mo, budang tapang yung pala. Nung nakita niya totoo na pala yung ICC, ala, hindi sila ubra doon. Kasi doon nagreklamo ang mga Pilipino sa ICC. Di natural, didinggin ng kaso doon ha. Kaya doon ang paglilitis sa Netherlands. The Hague. Ayun, nandun na. Umiimas na rehas doon si Duterte. Sinilbi siya ng warrant of arrest. Alam nyo ba ang warrant of arrest po? Kaya sinisilbi sa isang tao yan. Halimbawa, hindi ka umatid sa hearing. Sisilbihan ka ng warrant of arrest at ikukulong ka para makahatil ka. Ganun lang po yung warrant. Hindi pa. Wala pang verdict dyan. Kumbaga, pagtatanggol mo sarili mo sa mga pinatay mong mga Pilipino, kapwa Pilipino mo. Sabi ng Panginoong Yesus, malin mo kapwa mo na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero anong ginawa niya? Udyukan niyo lumaban para patayin niyo pag lumaban. Pag-ibig ba yan? Hindi. Paglabag sa batas ng Diyos. Ano po? Kaya sabi ni Jesus, kung paanong nabubuhay ang tao sa tinapay, mabuhay ka sa salita ng Diyos. Kaya sinusunod ni Duterte si Satanas, ang kanyang ama. Ano si Satanas? Sabi sa 1:8:44, sabi ni Jesus, si Satanas ay ama ng mga sinungaling. Kaya sinungaling nga po si Duterte. Iba-iba sinasabi niya. Kaya sabi ni Jesus dito, basahin natin panguli. 1:8:44. Anong nakalagay? Kayo sa inyong amang Diablo. Meron siya sinasabihan, naman nyo Diablo, sabi niya. At ang mga nais ng inyong ama, Diablo, ang ibig ninyong gawin. Ano yan? Di pumatay. Yan ang gusto ni Satanas. One gis. Sa isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita
nagsasalita siya ng ganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ama ng mga sinungaling, si Satanas. Di ba sinungaling si Duterte? Ano pa? Ang gusto ni Duterte pumatay. Yan din ang gusto ni Satanas pumatay. Basay ko yung 1 Gis. Ano sabi do? Ano sabi ron ni Jesus? Na naparito si Satanas para pumatay. 1 Gis. Kaya pumapatay si Duterte. Ito na. 1 Gis. Hindi pumaparito ang magnanakaw, si Satanas yan. Kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ano sabi ni Jesus? Yung magnanakaw, si Satanas. Ano daw siya? Magnanakaw, ano pa? Pumuksa. Magnanakaw, pumatay, at pumuksa. Yun ang gusto ni Satanas. Yun din ang gusto ni Duterte. Kaya anak ng Diablo siya. Ngayon. Yung tagasunod niya, di natural, ganun din sila. Ang po nila, si Duterte. Na tagasunod ni Satanas. Kaya pare-pareho lang sila. Kaya, huwag kayo basta maniwala sa mga kandidato niya. Anong sabi niya nung araw? Patay yung 15 senador para makapasok yung kandidato ko. Sabi niya, utak criminal talaga eh. Sukat ba para pumasok daw yung kanya senador na kinakampanya sa PDP laban? Patayin yung mga senador na nakaupo na natitira dahil merong midterm election ngayon. Hindi ba talaga hutak criminal? Hanggang dito na lamang, kaibigan, napakaliwanag ng Biblia. Kaya ang Biblia po nagtuturo. Ngayon, kung nilabanan mo yung turo dyan, sigurado. Ang sabi ni Pablo, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagtuturo mo sa amin, sa liwanag ng iyong turo at aral. Nawabuksan mo ang puso at isip ng mga taong nakikinig. Upang sila man po, Diyos, ay matuto. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kung ang gamit kong Biblia, manipis. New Testament, ang Biblia. Ano po? Bagong tipan, no? Ang bagong tipan ng ating Panginoong Yesus at tagapagligtas. Ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Okay? Nandito na lamang. Like, share. Kayong mga na-share, share nyo sa iba. Po, inyo pong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Nawad at na kayo ng video ito na sa mahayos na kalagayan. God bless us all po. Bye-bye!